Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasan to, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Isa akong dating nurse sa San Catalina Medical Center at hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Noong 2019, bagong lipat pa lang ako sa ospital na yon. Sabi ng mga kasamahan ko, huwag daw akong lalapit sa room 313 kapag ako ang naka-night shift. Akala ko biro lang. Pero nung mismong gabi ng aking ikalawang duty, doon ko napatunayan na hindi lahat ng kwento sa ospital ay kathang-isip lang. Bandang alas 12, nag-iikot ako sa third floor para mag-check ng mga pasyente. Tahimik na tahimik ang pasilyo. Tanging tunog ng mga makina at hangin ng aircon ang maririnig. Habang naglalakad ako, napansin kong may ilaw na bukas sa dulo ng hallway. Room 313. Nagulat ako kasi alam kong walang naka-admit doon. Nasa listahan ng closed rooms yun dahil under renovation daw. Lumapit ako para patayin ang ilaw. Pero bago ko pa man maabot ang switch, nakita kong may nakaupo sa gilid ng kama sa loob. Isang babaeng pasyente, nakaputi, mahaba ang buhok at nakatungo. Nauna kong naisip, baka nagkamali lang ng kwarto. Kaya mahinahon kong tinawag, "Ma'am, pasensya na po pero bawal po dito." Hindi siya sumagot. Lumapit ako ng kaunti at nang kumurap ako, wala na siya. Ang kama, malinis. Pero may bahid ng pulang likido sa kumot. Kinabahan ako kaya agad akong tumakbo papunta sa nurse station. Sinabi ko sa head nurse ang nakita ko pero ang taning sagot niya, "Bakit ka kasi pumasok doon? Sinabihan ko na kayong huwag lalapit sa 313. Sinamahan niya ako pabalik para ipakita na walang laman ng silid. Pagbukas namin ng pinto, madilim sa loob, walang ilaw. Walang kama, bakante. Pero sa sahig, may lumang ID ng pasyente. Nakalagay ang pangalan, Mira Alvarez. Tahimik lang ang head nurse habang nakatingin doon. Sa kanya sinabi, "Si Mira, dito siya namatay. 3 taon na ang nakalipas. Naiwan siyang mag-isa noong bagyong pinatay ang kuryente. Hindi siya agad natulungan ng nurse na naka-duty noon." Simula raw noon, tuwing alas 12, may nakikita pa ring babaeng nakaupo sa loob ng silid, parang naghihintay ng tulong. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako bumalik sa night shift. Pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang malamig na hangin sa pasilyong yun, para bang may humihinga pa rin sa batok ko.